Grabe yung mga pangyayari sa day off mga day, parang hindi ako makamove on at hanggang ngayon parang lutang pa rin ako. Hi mga Inday, ngayon po ay magtatagalog ho tayo para maintindihan ng lahat yung aking sasabihin at medyo importante po. Habang tayo ay may ginagawa dito sa bahay, sasabihin ko sa inyo kung anong mga nangyayari noong linggo, nag-day off yung mga katulong dito sa Hong Kong. Yung mga kunyang dito mga day, yung mga katulong dito mga Inday sa Hong Kong ay tinatawag na kunyang. Bawat linggo talaga mga day ang mga katulong dito sa Hong Kong ay nagdi-day off. Habang tayo ay nandito sa bahay mga day, yung iba nag-i-enjoy sa labas, may mga nangyayari talaga na hindi inaasahan. Isang kababayan natin na nandito sa Hong Kong na laging tumutulong sa mga kapwa nating terminate on the spot mga day ang nahuli sa immigration. Dahil may isa ding kababayan natin na nagsusumbong doon sa immigration na may mga kababayan tayo dito sa Hong Kong na gumagawa ng mga trabaho na wala sa kontrata. Katulad sa hinuli nila noong linggo doon sa Worldwide na ang taong iyon ay gumagawa ng mga endorsement dito sa Hong Kong na which is bawal talaga dahil yung kontrata natin dito, yung working visa natin dito ay nakasaad doon na tayo ay isang kasambahay lamang. Kawawa talaga mga day, maraming mga Pilipino na nagluksa sa nangyayari dahil yung taong yun ay napakasikat dito sa Hong Kong para sa ating mga Pilipinong kababayan dito dahil siya ay tumutulong sa ating kapwang terminate talaga mga day. May dito kasi sa Hong Kong mga day, marami kasing mga bawal. Kung ikaw ay isang kasambahay lamang, kahit lalaki ka man o babae, yun lang talaga ang dapat mong gawin. Bawal ka talaga gumawa ng mga part-time job dito katulad ng mga endorsement. Kasi dito mga day, meron talagang mga kababayan natin dito na sobrang sikat na mga vlogger na marami ding mga kumpanya na naghahabol sa kanila para i-endorse yung kanilang mga produkto o kanilang mga kumpanya. Yun ang nangyayari sa ating kababayan mga day, sa sobrang dami niyang mga endorsement. Marami talagang naiinggit sa kanya at yun ay report siya sa immigration. At bawat report dito mga day, kung sakasakali ikaw ay mag-report sa immigration na meron kang ipapahuling tao na gumagawa ng labag sa batas, ay meron kang bayad na 2,000 Hong Kong dollar. Kaya marami talagang mga nagka-interest na i-report siya mga day dahil maraming naiinggit sa kanya. Sobrang bait ng taong yun mga day, isa siyang domestic helper na lalaki pero sa oras ng gabi mga day, pag may mga na-terminate on the spot at pinababa ng mga amo dito, siya po ay rumirescue, siya po ang tatawagan at magbibigay tulong o kung saan man niya ilalagay yung na-terminate mga day dahil marami din siyang kakilala dito na may mga paupahan o may mga bahay na pwedeng pag-istihan pang samantala lang sa mga terminate. Buti na lang dahil may tumulong sa kanya at ngayon po ay nakapagpiansa siya pero pansamantalang kalayaan lang po yan dahil lilitisin pa yung kaso niya. Hindi namin alam kung ano ang mahihinat na ng kaso niya, ma-terminate ba siya, mapauwi ba siya sa Pilipinas or makulong. Sana po ay mapauwi lang siya sa Pilipinas at makasama niya yung buong pamilya niya dahil sobrang bait ng taong yan at marami talaga mga OFW dito sa Hong Kong na umaasa sa tulong niya.